Magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang hapon hanggang sa maabot nito. Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang bansa. Ito po ang inyong lingkod, Brother Ole Mag-Adiba, na may tatalakay na naman tayo ngayon patungkol sa kasagutan sa ating panunuro ng simbahang Katoliko, at hindi po hadlang na may kapansanan tayo o wala o kahit anong mga nationality tayo upang makapamahayag sa salita at panunuro ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang iglesia, mga kapatid. At para maging updated kayo sa lahat ng aking video na i-upload, na huwag ninyong kalimutan na pag-like, share, and subscribe at paki-click ang notification bell upang maging updated kayo sa lahat ng mga video natin at maging mapanuri tayo sa ating panunuro sa simbahang Katoliko at masagot natin ang mga paratang o paninira laban sa ating mga kapatid, mga kaibayo at mga minahal natin sila. Ngayon, mga kapatid, may sasagutin na naman tayo patungkol sa ating panunuro na paulit-ulit na pinupost o paulit-ulit na pinapaganda ng tinatawag na ang dating daan o tinatawag na MCGI kay Eliseo Soriano. Ito, mga kapatid, ngunit si Eliseo Soriano ay patay na, mga kapatid, at ang kanyang mga kaanib ay nandyan pa rin, mga kapatid, na palagi nanuligsa sa simbahang Katoliko. Atin itong sasagutin, tunghayan natin na naman ngayon ang kasagutan laban sa mga pag-uusig o paninira, pamagatang laban sa simbahang Katoliko, mga kapatid. Before tayo magsimula ay simulan po natin sa pagpanalangin, mga kapatid, upang tayo ay may grasya din sa Diyos before tayo magsimula. Kasi sabi sa unang Korinto 10:31 na kung ano ang ating gagawin, kung tayo may iinom o kakain o kung kahit ano ang gawin natin, ay ating gagawin sa pamamagitan ng kapuri-puri diyan sa Panginoon. At isa po sa pagpupuri o pagpanalangin, mga kapatid, mahalaga ito. Kaya asap, mga kapatid, always say a prayer. So bago po tayo magsimula ay magdasal muna tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ang dasal na Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po at balik po tayo. At ngayon po ay sa atin ang sinasabi na may sasagutin tayo na mga panuligsa sa ating mga kapatid sa kaibayo na lagi na umuusig laban sa simbahang Katoliko, kasi kapag ang kasinungalingan ay paulit-ulit ay pang maging totoo. Kaya dapat natin ito nasagutin upang ang mga tao din na hindi madala sa kanila, mga kapatid, kasi napakalinaw na napakanamis ng kanilang mga salita sa pamamagitan ng salita ng Diyos daw, mga kapatid, upang makadani o makalingla sa ating kapwa Katoliko, mga kapatid. Ngayon, shout out pala sa lahat ng ating mga kasama diyan sa Heart and Hands sa pagmamasahe, sa Heart and Hands sa massage services, at sa lahat ng ating mga customers din na mag-watch nito, at sa lahat po ng ating mga ka-viewers na talagang lagi
na magsusubaybay nito. Ating tinatawag na pagsagot sa kasinungalingan, mga kapatid, o paniniga, mga kapatid. At tunghayan natin ito si patay na ito, mga kapatid, at palagi itong pinupost o pinupaganda ng mga kaanib niya, at hindi lang ang mga kaanib niya, kundi ang mga believe sa kanya, mga kapatid, na palagi talagang pinupost. At pasalamat tayo na pinupost ito, mga kapatid, upang ating masagot. Kasi may iba din na mga kapwa natin Katoliko na lingla, mga kapatid, at hindi nalinawan talagang sa pamamagitan ng kanilang paniligsa o paggamit ng Biblia, mga kapatid, o sa mga Katoliko na mga aral, ay lalo na po sa mga aklat, mga kapatid, ay kanilang pinuputol, at lalo na po sa ating mga panunugo ay kanilang pinipilipit, mga kapatid. Ngayon, ating tunghayan si Eliseo Soriano, mga kapatid, na namatay na to. Ngunit atin itong sasagutin kasi matagal na itong tuligsa at paulit-ulit itong tinatawag na pinupaganda o pinupost ng kanyang mga believers, mga kapatid, sa akala na si Eliseo Soriano ay tama, mga kapatid. At tunghayan natin kung tama ba ang kanyang kasinungalingan. Wala namang kung kasinungalingan, mga kapatid, hindi naman tama eh. So napakalinaw, ating sasagutin punto po punto. Sa lahat din natin ng mga kasama sa mga Catholic Faith Defenders, mga kapatid, at sa punto po punto nila ni Brad Windel, sa lahat ng nasa punto po punto, sa kanila, mga kapatid, na nagdipinsa din sa ating panunugo, at marami nang nagsusubaybay sa kanila, mga kapatid. Ngayon, ating tungtungayan ang kanyang kasinungalingan, kung ano ba ang tuligsaan niya laban sa simbahang Katoliko, mga kapatid. Tunghayan natin ito at ating sasagutin, mga kapatid. Ipagpapamisa ka, magbabayad na naman ulit ang mag-anak. Balik tayo. Huwag ka magagalit dahil sabi sa akin, Katoliko ka raw eh. Totoo naman yun, kapatid. Pagkatotoo, huwag ka magagalit. Di ba nung binyagan ka, nagbayad yung ninong mo sa kanina? Wala namang bayad sa Biblia, binyag eh. Nagbayad ka na nung binyagan ka, magbabayad ka palang umpilan ka. Pag ikaw ay tumanda at nagkaroon ka ng kasintahan at gusto mo na lumagay sa magulo, magpapakasal ka, magbabayad ka na. So napakalinaw, mga kapatid, na sinabi niya, kasi may nagtanong na ang katanungan, mga kapatid, ay bakit daw na maraming sumulpot na mga relihiyon sa buong mundo, mga kapatid, sa sanlibutan. At ang sagot niya na huwag kang magagalit ha kasi Katoliko ka eh. Tapos ano ba ang sagot? Kasi kapag tatanungin ito sila, mga kapatid, patungkol sa simbahang Katoliko, ang isasagot nila ay talagang tuligsa, talagang usig, mga kapatid. Huwag naman kayo magtanong, mga Katoliko, sa kanila, kundi dito naman sa atin kayo magtanong, no, sa simbahang Katoliko, upang masagot kayo at hindi kayo malingla. Ngayon, ang sabi niya, kapag binibinyagan, magbabayad. Ang mga ninong daw at ninang ay bumabayad. Totoo ba, mga kapatid, na ang mga ninong at ninang ay magbabayad sa binyag? Mali po. Hindi po yan. Walang ninong o ninang na magbabayad. Ako nga, ilan na ako na naninong eh. Hindi ako nagbayad eh. Napakarating. Kasi mali, mga kapatid. No? Napakalinaw niyan. Na sinabi daw niya, mga kapatid, na nagbabayad daw ang mga ninong. Mali eh. At saka yung pagatang niya na ang pagbibinyag daw ay sa bata, mga kapatid, ay may bayad. Hindi yung tinatawag na bayad eh. Yun po ay tinatawag na handog lamang, o tinatawag na maliit lamang na salapi, ngunit hindi yun bayad, kundi handog yun, o tinatawag yun sa Cebuano na suhol sa kahago, mga kapatid. So yun, handog, hindi yun bayad, Eliseo Soriano. Kasi walang katuruan ang simbahang Katoliko na kapag magbibinyag ang simbahang Katoliko, kailangan talaga na magbayad ng ilang kantidad. Wala po, walang ganyan, guys. So mali ang palatang, mga kapatid. Bakit po? Kasi ang binyag ay napakahalaga, na atin ang natutunan na ang bata, mga kapatid, ay may original sin. At sa pamamagitan ng binyag, ito ay mawawala, mga kapatid, sa sakramento ng binyag. Ito si Eliseo Soriano at saka yung kaanib niya, binibinyagan, na hindi sila maniniwala, yung
mga bata ay may original sin eh. Eh, kung ganun pala, ano yung sin na nasa kanila? Mga bata pa? Oo, napakalinaw niyan. Pagkatapos mga kapatid, kasi sa Salmos, sa awit 51:5 at sa Isayas 48:8, na napakalinaw na sinabi ni Propeta Isayas at ni David mga kapatid na nasa sa pupunan pa ako sa aking anak ay may kasalanan na ako, makasala na ako. So napakalinaw yan. Ito ang tanong, ano ba yung kasalanan niya? Ano ba yung sala na nandoon pa siya sa sinapupunan sa kanyang ina? Aba, napakalinaw. Ang tanong, anong kuwan yun? Sala. So yun, hindi naman yung matatawag na actual sins. Kasi hindi pa yung gagawa ng hindi pa nga siya sa pupunan eh. Sinapupunan ng kanyang ina, mga kapatid. So yun, napakalinaw, kaya bibinyagan. At pumapasok na dito pagkatapos ng binyag, ang actual sins. Kaya may mga sakramento na tinatawag natin na kumpisal ng pari at kumpil, mga kapatid, at iba pa, Eucharist, tinatawag natin na anointing of the sick, kasi kumpleto ang simbahang Katoliko sa mga tinatawag na bridge ng grasya, sanctifying grace mga kapatid, na yun po ang makasanctifying grace, ang tinatawag na mga sakramento. Ngunit sa kanila wala ito mga kapatid. Napakalinaw na. Ito ang simbahang Katoliko, pero si Ilisio Soriano at ang kanyang mga kaanib hindi maniniwala na may original sin. So tinuligsa ito at wala daw sa Biblia. Napakalinaw eh. Nandyan sa Biblia yung original sins mga kapatid, ang sala na tinatawag na galing kay Adan at Eva. So yun, Salmo 51:5, Isayas 48:8. Kaya binibinyagan ang mga bata pa mga kapatid. At ngayon ating siya ikutin niyo, kasi sabi niya na ang binyag daw ay may bayad, tapos pagkatapos naman ng binyag ay ang kumpil naman mga kapatid, ating siyang tunghayan na naman uli. Nagkaroon ka ng kasintahan at gusto mo na lumagay sa magulo, magpapakasal ka, magbabayad ka na naman sa kasal. Pagka minalas-malas ka at nakatatlong buwan ka nagtuyat, na hindi ka kumakain, ay mamamatay ka, magbabayad ka na naman uli ng padapit. Dapit ang tawag doon ng matatanda ng araw. Sabi niya mga kapatid, kapag gusto mo na mag-settle down o magtinatawag na magkaroon ng asawa, mga kapatid, magpakasal ka. Tapos napakalinaw na sinabi niya na magbabayad na naman sa kasal. Hindi niya alam na mayroong tinatawag na mass wedding na libre na kasal mga kapatid. At sabihin natin uli na yung sacrament of tinatawag na matrimony, napakalinaw mga kapatid. O tinatawag na yung mga sakramento ay walang bayad talaga, lalo na po yung kasal mga kapatid, kasi napakalinaw na mayroong mass wedding. At yung tinatawag na inahandog lamang ng mga nagkasal ay hindi yung tinatawag na bayad. Ulitin natin sa panunuro sa simbahang Katoliko. Walang katuluan yun mga kapatid. Kay Ilisio Soriano lang yan mga kapatid. Tapos sinasabi pa nila, ang Roma ay nagtatanggap ng lahat ng mga pera, mga kapatid. Hindi nila alam na kung tatanggapin sa Roma ang pera, mga kapatid, ibabalik yan doble pa o triple pa. Yung mga orphanage, yung mga gasas gugma, ano pa niyon, yun, at may scholarship, ano pa ang binibigay. So, kaya nga, at saka yung, excuse po, kaya nga, yung tinatawag na sinasabi nila na bayad daw, hindi yun bayad bumabalik din yun sa simbahang Katoliko, doble o triple. Binabalik yun sa Roma sa pamamagitan ng orphanage, yung mga kasal o mass wedding, o yung tinatawag natin na gasa sa gugma, o kahit ano pa, o dyan sa ginagamit sa simbahan, pagtatayo ng simbahan mga kapatid. At mayroon ding mga tinatawag natin na handog na para sa mga kaparian o para sa mga obispo. Kasi napakalinaw, kumakain naman sila at hindi yung tinatawag na bayad. Ilisisiano.
Kaya nga, sabi sa unang Korinto 9:13 hanggang 14 at saka sa ikalawang Korinto 11:8 na napakalinaw na si San Pablo, sinabi niya na tumatanggap siya din ng handog bilang handog, mga kapatid. Kasi sabi niya na ang naglilingkod sa templo ay nagkukuha din ng pagkain diyan sa templo. At ang naglilingkod doon sa dambana ay may bahagi sa dambana rin. Napakalinaw niyan. Hindi yan tinatawag na bayad, mga kapatid. Kundi yan po ay handog lamang bilang tinatawag natin na ginagamit ng mga kaparian o ng mga obispo. Ano pa, mga kapatid, dahil may tiyan ito sila si Eliseo Soriano, napakalinaw. May tiyan din Sabi niya na, walang bayad ang kaligtasan. Totoo nga, walang bayad ang kaligtasan. Pero ang tanong, bakit marami kang kalakal? Sabi mo na, wala kaming hindi daw ginagamit ang pangangaral o pag tinatawag ng magandang balita o pangangaral ng magandang balita sa pamamagitan ng pangangalakal. Ayon po sa kinukot niya sa ikalawang Korinto 13, tinatawag na 11 city, mga kapatid, na sinabi ni San Pablo na hindi ako tinatawag na nangangalakal sa aking pagpamahagi o pangangaral sa magandang balita. Hindi daw siya ginagamit na pangangalakal o walang bayad, mga kapatid. Hindi siya tumatanggap. Totoo nga, hindi siya tumatanggap ng bayad. Ngunit kung i-continue mo yan sa 8, tumatanggap siya, mga kapatid. Hindi bayad, kundi yun lang po ay tinatawag na handog lamang bilang gagamitin nila, kasi kumakain din naman si San Pablo. At isa pa na ang pari ay napakahalaga din na mayroon silang magastos sa kanilang mga bilihin, mga kapatid. Kasi saan sila kukuha, mga kapatid? Sa katunayan nga, yung sa simbahang Katoliko, kapag magsisimba kami, sibot lamang Ngunit sa ibang sikta, ano ang sa kanila? Mahiya tayo magbigay ng tinatawag na 5 pesos o 10 pesos kasi ang binibigay nila yung sobre. Napakalinaw niyan. Eliseo Soriano, tinamaan ka sa iyong sarili. Marami kang kalakal Sabi mo wala kang pero marami naman siyang kalakal, mga kapatid. So napakalinaw, Kaya ang kanyang tuligsa ay kasinungalingan lamang, mga kapatid, laban sa simbahang Katoliko, na ang kaligtasan talaga ay walang bayad. Totoo niyan. Hindi naman tayo tutol niyan. Unang Pedro 18-19, mga kapatid. Napakalinaw. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, binili tayo niya. Hindi walang bayad, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan lamang sa kamatayan ni Kristo sa krus, tayo ay naligtas. At sa unang Timoteo 2:4, gusto ng Diyos na tayo ay maligtas lahat at tinatawag nating malaman ang katotohanan, mga kapatid. Ngunit itong tinatawag na sinasabi nila ay hindi lang si Eliseo Soriano, ang iba't iba din na nanuligsa talaga na bayad talaga ito. Sinasabi na natin sa panunugo sa simbahang Katoliko, hindi ito tinatawag na bayad, sa katunayan nga kayo lalo na po sa iba't ibang mga sikta, tumatanggap din kayo Napakalinaw. Ako si San Pablo, tumatanggap din. Unang Korinto 16:2, kada linggo, tumatanggap siya ng pera. Ngunit si San Pablo, sino ba to? Roma 15:16, isang pari na naglilingkod sa Diyos. Napakalinaw niya. Pari siya, pero tumatanggap siya. Hindi bilang bayad, kundi yan lamang ang gagamitin niya, mga kapatid, bilang pangangailangan. Ang mga pari may mga pangangailangan din. Tanong si Eliseo Soriano o ang iba, may pangangailangan ba? Sa donation ninyo, napakalaki. Ang iba, sobre ang binibigay. Hindi mahiya tayo na maghulog ng 5 pesos o 10 pesos. Talagang ang minimum 20 siguro. Kasi mahiya tayo sa simbahang Katoliko, sibot lamang almsgiving Tapos may iba pa na 10%. Yun, napakalinaw. So, atin siyang ipagpatuloy sa kanyang pagtuligsa, mga kapatid.
Medyo wala tayo sa ano, no? Yung lalamunan natin mga kapatid. Pero patuloy po tayo kasi hindi makakahadlang ito. Kahit ano man, basta salita ng Diyos o tinatawag na pagpamahagi mga kapatid. Ating sa ituloy. Magbabayad ka na naman uli ng padapit. Dapit ang tawag doon ng matatanda ng araw. Pag natuluyan kang namatay at hindi tumalab yung dapit, patay ka. Dadaling ka ngayon sa bibindisyonan ka, ipagpapamisa ka, magbabayad na naman uli yung kamag-anak mo para sa'yo. O edi nailibing ka na sa awa ng kapalaran. Pagka napanaginipan ka ngayon ng asawa mo, napanaginipan ko si Kulas. Naghihirap ang kaluluwa sa purgatorio. Kailangan ipamisa. Bayad ka na naman uli. Kaya patay na, pinagkakakitaan ka. Bawal ng Diyos yun ah. Sabi ni Pablo, hindi kami gaya ng karamihan. Kinakalakalang salita ng Diyos. Alam nyo, yung salita ng Diyos. Yes, tama mga kapatid. Na sinabi niya, hindi namin kinakalakal ang salita ng Diyos. Tama naman eh. Tama naman. Ngunit, ang tanong, sa iyo o sa inyo, o sa ibang mga sekta, yung donation ninyo, yumaman nga kayo eh. Napakalinaw na, lalo na si Pastor Apollo Kibuloy. Yung iglesia ni Manalo, mga kapatid, iglesia ni Cristo. Hindi lang yun, yung dating daan, si Eliseo Soriano. Yung mga donations niya. Marami siyang kalakal mga kapatid. Yung tinatawag na iba pa, yun. Yumaman talaga mga kapatid. Siya lang ang tinamaan sa kanyang sarili. Tapos sabi niya na 3 buwan daw kapag mapupuyat, buntis mga kapatid, kung tinatawag daw niya na dapat ang tawag noon, mga kapatid, sa mga kuwan, pero kung hindi daw maano sa dapat, idadalhin naman sa, kung mamamatay, dalhin naman sa libingan o sa misa, mimisahan naman mga kapatid, at magbabayad na naman kapag may libing, yung yun po, napakalinaw yun. Nasagot na natin yan mga kapatid. At sinabi pa niya na bawal daw ng Diyos na tinatawag na yung patay ay negosyo mga kapatid. Sabi niya, yung patay pa, negosyo pa o ginawang pangangalakal. Napakalinaw, hindi yan pangangalakal eh. Kasi yun po ay tinatawag na handog lamang mga kapatid. Sa katunayan nga, marami ng bisis na pumunta ako ng tinatawag na opisina ng simbahan mga kapatid. At nagpamisa sa mga patay mga kapatid, sa ating mga minahal sa buhay. Na hindi naman ang opisina na yun talaga ha, ang ibigay mo 500 talaga o 1,000. Magtanong lang yun eh, ilan kasi yun po ay handog lamang. Napakalinaw niya, no? At pangalawa mga kapatid, sabi niya na bawal daw yun sa Diyos. Kung ganun pala, ikaw ang tinamaan nito ni Eliseo Soriano, hindi ka talaga sa Biblia, no? Akala natin na siya sa Biblia mga kapatid. Yun sa ikalawang Makabeyo 12:43 hanggang 46, na si General Makabeyo ay nagpalikom ng 4 na pilak na at tinatawag na pila mga kapatid upang ihandog sa mga tinatawag na sangkatauhan niya mga kapatid na namatay na, kasi naniniwala siya sa muling pagkabuhay. Kung hindi pa siya naniniwala na ang mga patay ay mabuhay, isa itong walang kabuluhan mga kapatid. Ngunit naniniwala siya, buo ang kanyang isip na naniniwala siya na yung nangamatay niya na sangkatauhan na may tiwala sa Diyos ay may gantimpala at maligtas pa sa pamamagitan ng panalangin mga kapatid, para sila ay patatawagin sa kanilang kasalanan. Meron pala mga kapatid. Sabi niya wala mga kapatid, bawal daw. Iba yung ginagamit niya. Ikalawang Korinto 11 city. At sa ikalawang Makabeyo mga kapatid 12:43 hanggang 46, napakalinaw yun. Tapos si Eliseo Soriano mga kapatid, o ang iba't ibang mga sekta mga kapatid, ang kanilang Diyos ay inhustisya. Bakit inhustisya? Kung makasala ka ng maliit lamang, mga kapatid, maimpirno ka na kaagad. Yun ba ang Diyos?
tandaan natin sa Biblia, mga kapatid. Magbasa naman tayo, no? Mga kapatid, lalo na sa mga kaibayo natin, na sa Awit 7:11 at sa Isaiah 30 versikulo 18. Ang Diyos ay Diyos na humahatol, maghuhukom na may katarungan. Hindi walang katarungan. Kaya may katarungan. Kung maliit ang kasalanan, ipupunta ba ka agad sa impyerno? Aba, napakalinaw niyan. Hindi na yan tinatawag na ang Diyos mga hatol na katarungan. Hindi na. Kundi siya na ay inhustisya. Bangis ang kanilang Diyos. Halimbawa po sa logic, pag ako ay nakapagnakaw lamang ng tinatawag na kindi, si pinakamaliit niyan, kindi. Kasi nagnakaw ako, tapos may nagnakaw naman ng tinatawag na malaking kantidad. Ipalagay na lang natin na tinatawag na malaking pera, mga kapatid. Logic lang yun, ha. Ngayon, kaming dalawa ay sabay na namatay, mga kapatid. Ang tanong, ako ba ay may diretso sa impyerno? Kasi ang ninakaw ko ay maliit lamang. Ngunit yung isa ay ang ninakaw niya ay napakalaki. Ang tanong, may impyerno ba kaagad, mga kapatid? Alam niyo, napakalinaw niyan. Parihas kami na nakasala. Ngunit ang aming measurement sa kasalanan ay hindi parihas. Kasi ang kanya, malaki ang kanyang ninakaw at sa akin ay maliit lamang. Idiretso ba ako sa impyerno? Yung ang Diyos ninyo ay bangis. Kaya delikado nga si Eliso Soriano at yung iba ng mga sikta na nangamatay kasi hindi naniniwala sa purgatorio. Napakalinaw, purgatorio. Mga kapatid, yung linisanan o tinatawag na purgatorio, yun po sa Spanish, no? Sa unang Korinto 3:13 hanggang 15, may apoy pa na may kaligtasan, mga kapatid. At dapat natin sila na tinatawag na ipanalangin kasi may kasalanan na hindi humahantong sa kamatayan at may kasalanan na humahantong naman sa kamatayan. Ayon po sa unang Juan 5:16-17 na kung tayo ay makakita sa ating kapatid na nakasala pero hindi sala na humahantong sa kamatayan, ay ipanalangin natin sila. Ngunit kung ang ating kapatid ay ating nakita at siya ay nakasala na humahantong sa kamatayan, yung malalaking kasalanan, mga kapatid, ay hindi na dapat ipagdasal. Kasi impyerno na Napakalinaw yun. Kaya nga, napakalinaw sa unang Pedro 3:19 na sa muling pagkabuhay ni Jesucristo, siya ay tinatawag na mahagi sa espiritu na kung saan ay nabilanggo. At ano yung espiritu na nabilanggo? Yun po ay lugar, tinatawag yun ng mga tao na mga espiritu na mga kapatid na kung saan ay ang kanilang kasalanan ay maliit lamang. Napakalinaw din kasi may dalawang kasalanan maliit at malaki. Mortal sins at venial sins. So yun ang pagkakaiba natin sa kanilang mga kapatid. Kasi sabi sa Pahayag 21:27 na walang makakapasok sa kaharian ng langit sa syudad, sa Jerusalem ang bagong langit, kung may maliit lamang na mansa o maliit lamang na kasalanan. Tanong, kung makasasala tayo ng maliit lamang, idiretso ba tayo sa langit din? Hindi po. Hugasan pa tayo sa pamamagitan ng apoy. Ayon po sa Judas 1:23 na agawin niyo sila sa pamamagitan ng apoy. O mayroon pang apoy Ang tanong, yung apoy sa impyerno, wala na yung kaligtasan, mga kapatid, kasi nandoon na sa impyerno. Sa langit, mayroon bang apoy? Alam naman natin na walang purgatorio sa langit. Yung purgatorio, yun po ang apoy na kung saan ay ipurga yung ating mga maliliit na kasalanan na nagawa, mga kapatid. Kaya sa misa, dapat na ipagdasal tayo o ipanalangin. Kaya ang mga kaparian o mga Katoliko ay sa pamamagitan ng misa, ang mga minahal sa buhay ay ipinalangin, mga kapatid, alang-alang sa kanilang kaligtasan, sa kanilang mga kasalanan na mga maliliit kung nandoon man sila sa purgatorio, mga kapatid. Kaya nga nagsasabi, mga kapatid, na sa lahat ng mga minimension yung tinatawag na pinamisahan mo, mga kapatid, na mga minahal sa buhay, i-enumerate yung pangalan. Tapos yung mga tinatawag na mga kaluluwa,
na nasa purgatorio na nakalimutan na sa pagpanalangin. So, iswerte nga kayo eh. Kapag kayo ang mamamatay, ipinalangin kayo namin eh. Bakit po? Baka nandoon kayo sa purgatorio. Pero hindi kayo naniniwala sa purgatorio. Dapat magpasalamat kayo sa simbahang Katoliko. Dapat, no? So, napakalinaw. So, sabi ni Eliseo Soriano, bayad na naman, mga kapatid. Talagang tuligsa ito siya. Walang ibang magawa sa buhay, mga kapatid. Patay ba naman ito? Ang problema, saan ba to? Nandun ba siya sa langit? O nandun sa purgatorio? O, yun. O nandoon ba sa impyerno? Delikado. Bakit po? Kasi hindi po tayo maghukom. Kasi Mateo City 21 hanggang 23, sabi ni Kristo na hindi ang lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yun lamang na sumusunod sa kautusan ng aking Ama na nasa langit. Not all who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but who is the will of my Father who is in heaven, mga kapatid. So, napakalinaw niyon. So, hindi lahat pala, mga kapatid. So, atin siyang ituloy sa kanyang kasinungalingan. Ito po. So, hindi to sa pagpasakit, ha? Kundi sa atin lang sinasagot ang kanyang mga tuligsa. Ito po. Tapos sinabi niya, mga kapatid, atin pala ikutin niyo na alam naman natin na mayroon tayong anointing of the sick. At ang anointing of the sick na sakraminto, hindi lang yun para sa mga may sakit, mga kapatid, kundi sa lahat po ng mga tao upang kung may karamdaman man o wala, pwede siya ma-anointing of the sick, mga kapatid, sa pamamagitan ng tinatawag na spiritual warfare, mga kapatid, na halimbawa yung may karamdaman lamang na walang findings, no, sa doktor, pwede yun ipunta sa anointing of the sick, mga kapatid. At ang Diyos walang imposible, kasi sa Awit 22:18 at sa Lucas 1:37, walang imposible sa Diyos, lahat ay magagawa niya, mga kapatid. So atin siyang ituloy. Kaya naman si Eliseo Soriano. Ang kanyang mga membro, hindi ito sa pagpasakit, kasi palagi itong pinapaganda eh. At matagal na to natuligsa at sinasagot lang natin, mga kapatid. So balikan natin. Nagkakakitaan pa, bawal ng Diyos yun ah. Sabi ni Pablo, hindi kami gaya ng karamihan, kinakalakalang salita ng Diyos. Alam nyo, yung salita ng Diyos, yung aral, hindi dapat ibinebenta. Kaya, ang masasabi natin, kapatid, ang pangunahing dahilan kung bakit dumadami relihiyon, malakas kasing pagkakitaan ng relihiyong hindi sa Diyos. Pero yung relihiyong sa Diyos, hindi ka kikita ng malaki noon. Bakit? Walang bayad ang aral dun eh. Kagaya ng ginagawa namin, mga kapatid, aanyayahan namin kayo, walang bayad, wala kayong kontribusyon, walang sobre. Tapos namimigay pa kami ng libreng Biblia. Pagkatapos kung meron pang swerte, may merienda pang kaunti, paano kami kikita nun? Diba ganon? Yan po ang aming pangangaral. Sa tanong nyo, bakit marami ang relihiyon ngayon? Kasi marami pong gumagawa na ang relihiyon gawing negosyo o pagkakakitaan. Napakalinaw, mga kapatid, na sinabi niya na kasi ang nagtanong na bakit daw na maraming relihiyon na sumusulpot, ang kanyang sagot, sinabi niya, mga kapatid, may kasali pang tuligsa sa simbahang Katoliko. Wag naman ganyan, patay na ito siya, no? Atin ang patatawagin kasi sabi sa Mateo 5:11 at sa Mateo 10:22, Mateo 24:13, na kapupuutan kayo ng lahat ng dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit kung sino man ang magpatuloy hanggang sa katapusan, ay siya ang maliligtas, mga kapatid. So, patuloy tayo kahit na kinapupuutan tayo ng lahat ng mga iba't ibang mga sikta, relihiyon, tinuligsa, inuusig, mga kapatid, pero hindi tayo titigil, mga kapatid, sa pagsasagot, dahil kapag ang sinungalingan paulit-ulit ay parang maging totoo. At atin silang ipaintindi ang ating mga panunugo sa kanila na sila ay tumiwalag sa simbahang Katoliko, mga kapatid, na nadala kaagad. So, huwag magpadala sa mga style, sa mga bulaang tagapag-aral, mga kapatid. So, sabi niya, mga kapatid, na kaya daw na marami ang mga relihiyon na nagtatag, mga kapatid, dahil malakas daw ang kita,
ginawang kalakal ang salita ng Diyos, pero sa kanila daw hindi daw ginagawa nilang kalakal ang salita ng Diyos. Sa katunayan nga, sabi niya na inaanyayahan tayo nila na walang bayad, at sa katunayan nga sabi niya, kung susultihin daw ay may snack pa mga kapatid. Aba, masarap yun, may snack. Masarap yun, may snack. At namimigay pa daw sila ng Biblia. At ang sabi niya na, pero ang galing daw sa Diyos, sinasabi niya, katulad daw sa kanila, ibig na sabihin niya, galing daw sila sa Diyos. Kasi walang bayad mga kapatid at hindi ipinangangalakal ang salita ng Diyos at magandang salita ng Diyos. Ngunit ang tanong mga kapatid, totoo ba ito? Ang kasagutan natin, malinaw mga kapatid, na sabi niya na totoo nga na ginawang kalakal ang relihiyon, kaya marami ang nagsidatingan o nagtatag mga kapatid nang dahil sa pera na ginawa ang relihiyon, ginawang pangangalakal at nagkapera, kaya maraming yumaman. Ikaw nga Eliseo Soriano ay yumaman Sinabi mo pa na walang bayad kapag inaanyayahan, walang sobre, pero pag abot ng ilang buwan, pag abot ng ilang taon, yun na, mayroon ng donation. Napakalinaw niyan, mayroon ng donation. Tapos namimigay daw ng Biblia, yun yung taktika ninyo, mamimigay kayo ng Biblia upang may malingla at mamimigay kayo ng snack pag may malingla. Napakalinaw niya. Sabi niya, saan ba kami kumikita? Yung donation mo, kumikita ka. Kasi marami ka na bro. Mga kapatid, may kalakal ka. So, napakalinaw. Tinamaan ka sa iyong sarili. Tapos sinabi niya mga kapatid, na galing daw sila sa Diyos. Na sinasabi niya, na iniibig niya sabihin, na galing daw sila sa Diyos. Galing kayo sa Diyos? Ang nagtatag sa MCGI, walang iba, si Eliseo Soriano, hindi si Kristo. At kailan ba kayo naging iglesia sa Corinto? Naging iglesia sa Judea o ano pa? Iglesia sa Roma? Hindi. Dito lang tinatawag na ang dating daan o MCGI. Napakalinaw Sa katunayan nga, si Eliseo Soriano ay galing sa iba't ibang sekta Yun ba ay galing sa Diyos? Ang galing sa Diyos, yung tatag ng Diyos. Hindi ang tatag ng tao na galing din sa tatag ng tao. Napakalinaw niyan mga kapatid. So, hindi yan sa pagpasakit kundi atin lang sinasagot ang katotohanan. So, babalikin natin na hindi po yun bayad. At may katanungan din na kapag mahirap yun, mga mahihirap, magpakasal o ano pa, magpabinyag, napakalinaw niyan na makaano naman tayo, no, na walang bayad. Napakalinaw, no? Hihingi tayo ng sa archdiocese o ano pa, lumalapit sa na yun po ang kanilang tinatawag na sitwasyon, hindi naman hihingi yung yung magbubungat yung simbahang Katoliko na ito talaga ang ibayad mo kasi ito ay yon. So napakalinaw. So yon po, at yon po ang totoong simbahang Katoliko na hindi po yung tinatawag na panunugo namin na bayad, kundi yon po ay tinatawag na handog lamang o suhol sa kahago sa Cebuano. Ano ba yung suhol mga kapatid sa Tagalog? Hindi ko nahirapan tayo sa nosebleed tayo sa Tagalog. Napakalinaw mga kapatid. At sana maintindihan ninyo, no? Din ang ating Tagalog na kahit na kinamatis si Tagalog mga kapatid. Pero hindi ito hadlang, no? Mga kapatid, para ipahayag ang malantad ang katotohanan mga kapatid. At napakalinaw, muntik na nating nalimutan, yung misa mga kapatid, sinabi niya na paulit-ulit, nilang tuliksa, na wala daw sa Biblia, lahat ng sa misa, nandiyan sa Biblia Yung pagbabasa ng Biblia, meron. Yung pagkonsegrasyon, meron. Sabi ni Kristo sa Juan 6:54 hanggang 56, ang kumakain sa aking katawan at umiinom sa aking dugo ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Nandyan sa misa.
yung mga kapagian ay kinukonsagra mga kapatid at mayroong operatory, mayroon pang dasal sa mga patay mga kapatid na nasa purgatorio. Nakalinaw niyan. So kompleto. Yung sa inyo, delikado. Kasi yung Diyos nila ay injustisya kasi bangis yung Diyos nila Kasi makasala ka lang ng maliit, yun, impyerno ka na kaagad. Ganyan ba ang Diyos ayon sa Biblia? Kung Biblia ang ating basihan, hindi ganyan ang Diyos, kundi tinatawag na justisya po ang Diyos. At huwag naman tayong magalit, no, mga kapatid, kasi sinagot lang natin ang tinatawag na paulit-ulit na pagatang o pamimintang, mga kapatid, na sa akala ng ating mga kapatid na nasa simbahang Katoliko, kapag sila ay magtanong doon, ay yun na kaagad ang kasagutan. Ngunit sana naman na may ano din tayo sa lahat ng mga kapatid natin na nasa simbahang Katoliko, ay sana naman na dito tayo magtanong sa mga Catholic Way Defenders o sa mga kapagian. Kung hindi kayo tinatawag na hindi ninyo tanggap, yung hindi kayo hindi talaga kayo sa kasagutan ng kapagian, pwede kayo magtanong sa tinatawag na mga Catholic Way Defender o sa mga programa katulad ng punto por punto, o pwede kayo pumasok doon nila ni Father Darwin, no? Ni Brad Wendell Talibong, ni Brad John Ray, Jando Alabado, sino pa yon mga kapatid? Badtata, no? Badtata. So, sa lahat ng mga punto po punto, nandyan, may kasagutan lahat. O pwede din kayo magtanong sa kay Brother Sok Fernandez o sa mga Catholic Way Defender lahat, no? Pwede din kayo magtanong sa atin, mag-comment diyan sa baba mga kapatid. Kung ano ang inyong katanungan ay ating sisikapan na talagang masagot mga kapatid. So, yun. Hanggang sa maabot ng ating makakaya ay ating ipahayag sa inyo ang katotohanan at ang panunugo sa simbahang Katoliko, mga brothers at sisters. So sana po na mayroon kayong natutunan sa ating tinatawag na tinalakay ngayon patungkol sa kasagutan sa ating kapatid na namatay na to, si Elias Soriano, pero ang kanyang mga membro o mga believers niya ay nagpatuloy talaga sa pag-post nito, propaganda mga kapatid. At marami pa tayong sasagutin na mga tinatawag na tuligsa o mga katanungan. At kung gusto ninyo ba maging updated kayo sa lahat ng video ko, babalikin ko po na paki-like, share, and subscribe at paki-click ang notification bell upang maging updated kayo sa iba't ibang sulok ng mundo sa ating mga video na marami tayong matutunan nito mga kapatid, hanggang sa ating maabot ay ating ipamahagi sa inyo lahat mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat sa nagsubaybay at sa lahat ng babalikin natin mga customers, no, mga sir, ma'am. Marami pong salamat sa inyong lahat at punta po kayo sa aming area sa Heart and Hands Massage Services, no? Kasi mayroon kaming Heart and Hands Massage Services, yung po ang hanap buhay namin, mga blind, doon sa mall, no? Dito sa mall sa Cebu, diyan sa GY Square sa Lahog, no? Saka sa sa G-Mall, sa J-Center Mall diyan sa Mandawi, at sa tinatawag natin na Island Central Mall doon sa Lapu-Lapu. So malayong-layo mga kapatid, pero mga customer natin ay babalik-balik sila kasi yung mga stress nila din, mga muscle pain, no? Ma-relieve talaga. At maganda talaga ang masahe mga kapatid, kasi sisikapan din namin na sa pamamagitan ng binigay sa Diyos na sa amin na tinatawag na skills na pagbumasahe ay aming ipaano sa inyo, no? Maipamahagi ang aming tinatawag na relieving talaga mga kapatid na pagmamasahe o mga customer. So yun, at sa lahat ng ating mga, hindi lang sa Heart and Hands Massage Services, meron ng iba't ibang mga tinatawag nating grupo sa pagmamasahe. Halos kada mall dito ay matingnan ninyo kapag pumunta kayo. May na talaga mga blind massage mga kapatid. So noon wala ito mga kapatid, ngunit sa awa ng Diyos, no, binigyan kami po ng hanap buhay. Yon po. At
Sa pamamagitan din ninyo mga sir, ma'am, kung magpamasahe kayo, kami din ay likom din ng tinatawag na sahod, no? At makakain kami. At vice versa lang po tayo kasi minamasahian po namin kayo at mag-relieve yung mga stress ninyo, mga panuhot, mga uric acid. O, yun. At kayo naman ay mag-ano sa amin, no? So, maraming salamat sa mga customers natin, sir, ma'am, no? At dito na lang po ako. Maraming, God bless us all. At sa lahat, sa iba't iba pa nating video na i-upload, meron pa po, marami pa po. So, God bless us all. Laos TV Domini. Purihin ang Diyos Ama, Laos TV Christi. Purihin si Cristo, Laos TV Maria. Purihin to si Maria, mga kapatid, si Mother Mary. Maraming salamat po sa lahat.